Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2561. Seryosong tumango si Rudy, iyon ang inaalala niya. Anong gagawin natin? Maghihintay na lang ba tayo dito? Ayoko nang magtagal pa rito, gusto ko lang bumalik sa Golden Pills. Natakot si Rudy. Noong hindi sila pinayagan ni Elder Simon na bumalik, nalungkot siya ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling iyon, hindi inisip ni Rudy na napakagandang lugar ang Phoenix Valley, ngunit hindi rin ito lubhang mapanganib. Gayunpaman, ang Phoenix Valley ay naging isang lugar na puno ng kawalan ng katiyakan sa isip ni Rudy. Hindi niya alam kung kailan siya mahihigop sa isang ipoypo ng panganib at hindi na makakaalis. Natatakot siyang mamatay nang hindi man lang alam ang nangyari sa kanya. Gustong-gusto ni Rudy na umalis sa lugar na iyon. Kahit siya, hindi kailanman makakakuha ng mga mapagkukunan na kasing husay ng gagawin niya doon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ayos lang iyon. Gusto lang niyang manatiling buhay sa halip na makaramdam ng takot at pag-aalala araw-araw. Napakaswerte ko. Kung ako lang sana ang pinadala sa looban ng mag-isa noong araw na iyon, ako na ang nawawala. Pagkasabi noon ay nagbabadyang bumagsak ang mga luha ni Rudy. Tuluyan na siyang nilamon ng takot sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng lubos na kalungkutan. Kung wala si Jackie sa tabi niya, si Rudy ay humahagulgol na. Nakakunot ang noo ni Jackie habang nakatingin kay Rudy ng makahulugan. Aniya, hindi swerte ang aming pamumuhay. Ito ay nakaayos na upang maging gayon. Si Grayson ay inayos na mag-isa sa kabilang court dahil mawawala siya. Hindi siya nawala dahil inayos siyang manatili sa kabilang patio. Ang mga salita ni Jackie ay parang tumalsik ng tubig sa mukha ni Rudy. Tama si Jackie, ang kanilang pamumuhay ay inasikaso ni Mr. Zane. Hindi ito gaanong pinapansin ng tatlo noon, ngunit sa pag-iisip, naunawaan ni Rudy na partikular na inayos ni Mr. Zane na mangyari iyon dahil mawawala si Grayson. Para sa lahat ng alam nila, maaaring nawala si Grayson pagkatapos nilang magpaalam. Kinilig si Rudy sa isiping iyon na para siyang nabuga ng malamig na hangin. Jackie, anong gagawin natin? Tayo ba ay? Inabot ni Jackie at pinigilan ang sinabi ni Rudy. As he interjected, wala dapat nangyayari for the moment. Dahil inayos niya na mag-isa si Grayson, ibig sabihin ay ayaw niyang may makapansin. Maliban sa ating dalawa, walang ibang nakakita kay Grayson. Nangangahulugan ito na ang Phoenix Valley ay naglalayong ganap na itago ang insidenteng ito. Nagpakita na kami sa lahat. Kung bigla tayong nawala, baka makatawag ng pansin, kaya dapat safe pa rin tayo. Tumango si Rudy, ngunit natatakot pa rin siya habang sinasabi, pero sa tingin ko hindi ito maaayos ng ganoon kadali. Hindi naman siguro kami ligtas dahil lang sa sinabi niyang ligtas kami. Katulad nga ng sinabi mo, ligtas lang tayo pansamantala. Kailangan nating gumawa ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Napatingin si Jackie kay Rudy at napagtanto niya kung gaano kadesperado si Rudy. Siya ay wala kahit saan malapit bilang matapang at secure na bilang Jackie ay. Matapos ang nangyari kanina, alam ni Rudy na hindi siya maaaring tumayo sa gitna ng napakaraming amo. Ang lugar ay delikado sa bot, kaya paano siya magiging handa na manatili sa. Tumango si Jackie, ang pinakaligtas na opsyon ay maaaring umalis sa lugar na ito, ngunit nakita namin ito sa aming sarili. Ang Phoenix Valley ay malayo sa ibang mga teritoryo, at napapalibutan ito ng maraming bundok. May mga bantay kung saan-saan. Gustuhin man nating tumakas ay hindi natin magagawa. Napakahina mo rin. Kung makakita ka ng halimaw sa labas, hindi ka ba mamamatay? Kabanata 2562. Nagsimulang magpanik si Rudy nang marinig iyon. Tama si Jackie. Imposibleng makatakas siya o makaalis man lang. Dapat ba tayong manatili at mag-alala at matakot araw-araw? Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Rudy sa kanyang mga mata nang matapos niya ang kanyang mga salita. Natakot talaga siya. Pakiramdam niya ay nasa tabi lang siya nang nakanganga mo ng isang mabangis na hayop. Kung hindi siya nag-iingat, babagsak siya kaagad. Nakasimangot si Jackie habang inabot at tinapik ang balikat ni Rudy. Alam kong natatakot ka, pero walang kwenta ang matakot ngayon. In the short term, dapat maayos tayong dalawa. Kahit gusto mong umalis, kailangan nating maghanap ng tamang sandali. Kung wala ang tamang pagkakataon, wala tayong dapat gawin. Walang ganang tumango si Rudy. Natakot si Jackie na baka matakot ng sobra si Rudy at magmadaling kumilos, kaya agad niyang idinagdag, kung may gagawin ka at mapansin ng mga iyon, baka isipin nila na sinusubukan nating umalis sa lugar na ito. Iyon ay maaaring maging dahilan upang gumawa sila ng isang hakbang sa amin. Dapat alam mo ang ibig kong sabihin.
Tumango si Rudy, naiintindihan ko. Kahit na hindi direktang binanggit ni Jackie ang mga bagay-bagay para sa kanya, alam pa rin ni Rudy kung gaano kabigat ang problema. Dahil sinabi ni Mr. Zane ang lahat ng kanyang ginawa ng walang anumang reserbasyon, nangangahulugan ito na si Zane ay hindi natatakot sa anumang bagay na maaaring gawin ni Rudy. Marahil ay naramdaman pa niya na si Rudy ay masyadong natatakot at gustong tumakas ay nasa kanyang saklaw ng kontrol. Iyon ay dahil hindi sila makakatakbo sa lahat. Sa sandaling napansin ng sino man na mayroon silang anumang intensyon na tumakas, ang mga intensyon na iyon ay malamang na mapupunit sa kanilang mga ugat. Napangiti ng mapait si Rudy habang sinasabi, kung alam kong mangyayari ito, hindi ko nahihilingin na sumali sa pagsubok ng alyansa. Kung gayon wala sa mga kalokohang ito ang mangyayari sa akin. Napabuntong hininga si Jackie at sinabing, huli na ang lahat para sabihin iyon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay panatilihin ang ating sarili at gawin ang dapat nating gawin. Kung tungkol sa lahat ng iba pa, maghihintay kami ng tamang pagkakataon na magpakita ng sarili bago kami gumawa ng anuman. Sa sandaling sinabi niya na may narinig siyang katok sa pinto. Maririnig ang boses ni Lou, Jackie, nandito na ang mga gamit. Pwede ba akong pumasok? Napatingin si Jackie kay Rudy. Tumango si Rudy bago tumayo at umalis. Ang green sun pill ay hindi isang malaking bagay kay Jackie. Pagkaraan ng 2 araw, iniabot ni Jackie ang gawain at nakakuha ng 3,900 kristal na espiritu. Sa itaas ng 5,000 na kanyang napanalunan. Nakuha ni Jackie ang 8,900 spirit crystal sa loob lamang ng ilang maikling araw. Ito ay isang kahangahangang kabuuan para sa isang ika-6 na baitang alchemist. Gayunpaman, walang halaga ang halagang iyon kumpara sa layunin ni Jackie. Iyon ang dahilan kung bakit inilagay ni Jackie ang kanyang buong focus sa task hall para sa susunod na kalahating buwan. Araw-araw siyang maglilibot sa task hall para tingnan kung may angkop na gawain. Hanggat nagustuhan ni Jackie ang gawain, tatanggapin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Madalas din siyang makita sa Hall of Wishes. Kailangan niya ang kanyang katawan upang makahabol sa kanyang mga alaala, kaya kailangan niya ng patuloy na pagsasanay. Parang napakabilis na lumipas ng oras para kay Jackie. Mula pa sa Elder Hall, hindi pa nakita ni Jackie si Harold. Noong una ay naisip ni Jackie na hindi susuko si Harold pagkatapos na maranasan ang napakalaking epekto, at patuloy na guguluhin si Jackie. Kabanata 2563. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila tuluyang nawala si Harold. Hindi na nagdulot sa kanya ng anumang problema si Harold na nagligtas kay Jackie ng labis na pagkabigo. Sa kalahating buwan, nakakuha si Jackie ng 50,000 spirit crystals. Nagawa na niyang i-condense ang 3,000 pill rune. Handa si Jackie na sumailalim sa pagsusulit upang maging isang alchemist sa ika-7 baitang, ngunit hindi niya ito ginawa. Kahit na kailangan niya ng mga spirit crystal, hindi niya kayang iwan ang kanyang pagsasanay. Kung tutuusin, siya ay isang mandirigma una at pangunahin. Hindi lang niya kailangan ng 9th grade spirit crystals para makapasok sa Wild Gorge Pass, kailangan din niyang magkaroon ng ilang skills. Sa kabutihang palad, ang Phoenix Valley ay hindi lamang nagpalaki ng mga alchemist, nagpalaki din sila ng mga mandirigma. Noong tanghali, tinawagan ni Jackie si Lou sa sekta. Humigop ng tsaa ang dalawa habang nagsasalita. Habang nag-uusap sila, sinubukang tanungin ni Jackie kung paano siya makakarating sa kinaroroonan ng mga mandirigma. Nang marinig iyon ni Lou ay nalaman niya kaagad kung ano ang binabalak ni Jackie. Magalang na sumagot si Lou, the Warriors in Phoenix Pavilion ay pinalaki tulad ng ibang angkan. Sila ay pinaghiwalay sa panlabas, panloob, at piniling mga disipulo. Gayunpaman, may hadlang sa pagitan ng kung nasaan tayo at kung nasaan sila. Kahit na pareho kaming bahagi ng Phoenix Valley, imposibleng makarating doon ng walang transfer array. Kakaibang kumunat ang noo ni Jackie nang marinig iyon. Upang mapigilan ang pagkikita ng dalawang panig, isang harang ang itinayo. Napumukaw ng hinala kay Jackie. Dahil pareho silang nasa Outer Valley at bahagi ng Phoenix Valley, hindi inakala ni Jackie na magdudulot ito ng gulo sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa iba't ibang sistema. Walang mga salungatan ng interes, kaya bakit kailangan ng hadlang? Ang dalawang panig ay ganap na pinaghiwalay at kailangan pa ng isang transfer array. Halatang halata ang ekspresyon ni Jackie, kaya nakita agad ni Lou ang iniisip ni Jackie. Isang maliit na tawa ang pinakawalan niya bago sinabing, Jackie, hindi mo alam ito, pero sa totoo lang ay malaking problema kung titingnan mo ito ng malapitan kahit na parang walang conflict of interest ang mga alchemist at warriors. Ang mga mandirigma ay nangangailangan ng suporta ng mga table tasks. Kung hindi natin paghiwalayin ang dalawa, ang mga mandirigma ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga alchemist. Pagkatapos, kung magsisimula silang bumili ng mga table tasks ng pribado, ang Phoenix Valley ay magiging magulo.
Yung mga problema kung bakit may ginawang harang para paghiwalayin ang dalawa. Kung gusto ng isang alchemist na magsanay sa labanan, kailangan nilang gamitin ang transfer array para tumungo. Sa kung nasaan ang mga mandirigma, kailangan din nilang iulat ito para maiwasan ang anumang hindi kinakailangang deal. Sa paliwanag ni Lo, agad na naunawaan ni Jackie ang layunin ng harang. Ang mga mandirigma ay nangangailangan ng isang malaking bilang ng mga table tasks upang makatulong sa kanilang pagsasanay. Ang dahilan kung bakit ang mga alchemist ay itinuturing na mataas ay dahil sa gaano sila kailangan ng mga mandirigma. Kung ang dalawang panig ay masyadong nakipag-ugnayan, ang kanilang mga relasyon ay magiging hindi malinaw, at magkakaroon ng mga salungatan. Alam mo ba kung may lugar para sanayin ang soul-focused martial arts dito? Seryosong tanong ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan ni Jackie ay isang bagay na hindi kapani-paniwalang bihira. Nanlaki ang mga mata ni Lo habang hinahangaan si Jackie. Ang ibig sabihin ng tanong ni Jackie ay kailangang maging spirit technique user si Jackie. Sila ay hindi kapani-paniwalang bihira sa mundo, at lahat sila ay napakatalino. Kabanata 2564. Hindi niya inasahan na si Jackie ay magiging kasing talino niya sa martial arts gaya niya sa alchemy na ikinainggit ni Lo. Huminga siya ng malalim habang tumango bago sinabing, oo, ang lugar na iyon ay tinatawag na Soul Grotto. Ang Soul Grotto ay nasa silangang dulo kung saan naroon ang mga mandirigma. Matapos gamitin ni Jackie ang transfer array para makarating sa lugar ng mga mandirigma, nagtanong siya ng ilang tanong bago makarating sa Soul Grotto. Inakala ni Jackie na ang lugar ay magiging isang engranding bulwagan sa kabila ng pinangalan ng Soul Grotto, ngunit napatunayang mali siya nang dumating siya. Ito ay talagang isang grotto. Kung sabihin ito sa ibang paraan, ito ay mas katulad ng isang sirang kuweba. May mga bantay din sa harap ng Soul Grotto. Tinanong na ni Jackie ang lahat ng rules sa pagpasok noong nakaraang araw, kaya hindi siya nagpanik nang dumating siya. Pagkatapos niyang ipakita ang kanyang identification badge sa mga gwardya, kinawayan siya ng guard. Kaya lang, curious ang mukha ng guard nang makita niyang alchemist si Jackie. Ito marahil ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang alchemist na pumasok sa Soul Grotto. Medyo malinis ang loob ng grotto. May sapat na espasyo para sa 80 hanggang 90 tao. Ang pasulong ay isang bangin na nakasabit sa kuweba. Ang lugar ay nagmistulang bangin na nakabalot sa loob ng kuweba. Bumagsak ang bangin sa isang hindi kapani-paniwalang madilim na butas. Mayroong hindi mabilang na mga orbs ng madilaw na liwanag na lumulutang sa hangin. Para silang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ang mga ilaw ay karaniwang mga kristal ng kaluluwa. Ang mga kristal ng kaluluwa ay nagbuga ng dilaw na liwanag habang patuloy silang gumagalaw sa hangin. Nagsayaw sila sa paligid na parang mga kometa sa langit. Lahat ng pumasok sa Soul Grotto ay dumating para sa mga kristal ng kaluluwa. Ang mga kristal ng kaluluwa ay lubhang kapaki-pakinabang sa katangian ng kaluluwa ng mga mandirigma. Ang pagsipsip ng mga kristal na iyon ay maaaring magpataas ng kapangyarihan ng kanilang mga kaluluwa at mapahusay pa ang kanilang pag-unawa sa iba't ibang pamamaraan. Eksaktong pumunta doon si Jackie para sa mga kristal na iyon. Ang mga kristal na iyon ay patuloy na sumasayaw sa paligid sa walang laman na kadiliman. Ang kanilang mga hugis ay hindi pantay at gayon din ang kanilang mga bilis. Ang pagkuha ng mga ito ay mangangailangan ng isa na tumayo sa dulo ng talampas at gumamit ng iba't ibang pamamaraan ng kaluluwa upang masira ang panlabas na shell. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa panlabas na shell ay makukuha ang mga spirit crystal. Iyon ay isang pagsubok para sa lahat. Higit pa rito, ang Soul Grotto ay wala sa isang lugar na maaaring makapasok ng sinuman. Ang bawat tao ay pinapayagan lamang sa isang beses sa isang buwan. Kung pinalampas nila ang pagkakataon, maaari lamang silang maghintay hanggang sa dumating ang susunod na pagkakataon. Iyon ang dahilan kung bakit lahat ng pumasok sa Soul Grotto ay gagawin ang kanilang makakaya upang basagin ang mga panlabas na shell. Pagkatapos makuha ang Soul Crystal, sisipsipin nila ito sa bakanteng espasyo sa harapan. Ang pagsira sa mga shell ay hindi isang bagay na madali. Ang bawat tao ay gugugol ng maraming kapangyarihan para lamang masira ang shell ng isang kaluluwang kristal. Pumasok si Jackie at nakita niyang may nakapila sa harap niya. May mga 20 kakaibang banig sa lupa. 5 tao ang nakaupo sa kanila, at ang 5 iyon ay nakasuot ng Inner Disciple uniform. Nakaupo silang lahat habang hinihigop ang mga soul crystal. Ang ilan sa kanila ay mukhang ginugol nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang basagin ang mga kristal ng kaluluwa. Sa 5 doon, may isa na namumukod tangi dahil ang ulo ay puno ng puting buhok. Kahit na puno ng puting buhok ang ulo ng lalaki, hindi naman siya mukhang matanda. Parang espesyal na katangian lang niya ang puting buhok. Kumunat ang noo ng maputing buhok at sinabing, Francis Lloyd, hindi ka pa ba sapat?
Isang oras na ang nakalipas, at wala ka pang nabasag kahit isang panlabas na shell. Mababaliw na ang mga naghihintay sa likod mo. Kabanata 2565. Galit na lumingon si Francis habang nakatitig sa maputing buhok, "Can you shut up? Sa tingin mo ba gusto kong magtagal? Masyadong matigas ang panlabas na shell. Anong magagawa ko?" Bumantong hininga ang lalaking maputi ang buhok habang nakataas ang isang kilay at sumagot, "Huwag mo nang subukan sa akin iyon. Kung pipili ka lang ng mas maliit, hindi ba mas madali? Matako ka lang. Pinilit mong pumili ng malaki. Malinaw, ito ay magiging mas mahirap." Malamig na ungol ni Francis at hindi pinansin ang lalaking maputi ang buhok. Napataas ang isang kilay ni Jackie, naalala ang mga rules na sinabi ni Lo. Ang laki ng mga kristal ng kaluluwa ay hindi pantay. Kung mas malaki ang soul crystal, mas malaki ang panlabas na shell. Ang isang bahagyang pagtaas sa laki ng kristal ng kaluluwa ay magreresulta sa isang mas matigas na panlabas na shell. Nakikita ni Jackie na si Francis ay nagsusumikap, sinusubukang atakihin ang soul crystal. Sa totoo lang, hindi ganoon kalaki ang soul crystal kung isasaalang-alang ang lahat ng iba pa. Maaari lamang itong ituring na medium-sized. Gayunpaman, tila napakahirap na para kay Francis ang isang shell na ganoon kalaki. Siya ay gumugol ng napakatagal nang hindi man lang nabasag ang panlabas na kabibi. Gayunpaman, ito ay hindi tulad ng kanyang mga pagsisikap ay naging isang ganap na basura. Ang panlabas na shell ng kaluluwang kristal na iyon ay nagsisimula ng pumutok. Hanggat pinaghirapan ito ni Francis ng kaunti, magagawa niyang sirain ang shell sa maikling panahon at makuha ang soul crystal. Nagkibit balikat ang maputing buhok, hindi sapat ang kasakiman para makuha mo ang gusto mo. Tumingin ka na lang sa bucktooth sa likod mo. Galit na galit siya para kagatin ka niya. Mahigit isang oras ka na niyang hinihintay, pwede bang bilasan mo? Ang lalaking tinatawag na bucktooth talaga. Dalawang hindi kapani-pani walang malalaking ngipin. Medyo matipuno ang itsura ng lalaki at naiinip na nakatingin kay Francis habang nakakross arms. Pakiramdam ni Jackie ay malapit nang mawala ng pasensya si Bucktooth. Huwag mo siyang sigawan. Tama siya, masyado ka lang matako. Wala ka bang mahanap na mas maliit? Pinipilit mong tamaan ang isang malaki. Sigurado ka bang kumpiyansa ka na makukuha mo ang soul crystal na iyon? Malamig na sabi ni Bucktooth. Nanlamig si Francis. Maaari niyang huwag pansinin ang mga salita ng lalaking may puting buhok, ngunit ang Bucktooth ay naghintay ng isang buong oras sa likuran niya, kaya ang mga salitang iyon ay makatwiran. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang kanyang mga pag-atake. Kung babawiin niya ang kanyang soul energy, ang soul crystal ay magsisimulang gumalaw muli. Pagkatapos ay magiging napakahirap na hanapin ito muli. Ang tanging nagawa niya ay ang sumagot habang umaatake, "I'm so sorry, I have no other choice. Hindi ito dapat magtagal. Tingnan mo na lang, may lomet na dyan. Dapat ay akin na ito sa lalong madaling panahon." Malungkot na sumagot si Bucktooth, "Nagbubulungan ka lang. Kung hindi ka pa umasenso, tinalikuran na kita. Kung hindi tayo parehong panloob na disipulo, hindi ako magsasawang makipagtalo sa iyo. Aatake na lang sana ako. Tumigil ka sa pagsasalita at bilasan mo." Alam ni Francis na siya ang mali, kaya hindi siya nagsalita. Lumapit si Jackie at tumayo sa likod ng Bucktooth. Ang biglaang bagong dating ay nagdulot ng tingin sa lahat. Suot ni Jackie ang kanyang alchemist attire. Siya ay tumayo sa grupo ng mga panloob na disipulo tulad ng isang masakit na hinlalaki. Ang puting buhok na lalaki ay tumingin kay Jackie nang may pagtataka at nagtanong, "Ikaw ay isang alchemist?" Kabanata 2566. Mahinahong tumango si Jackie. Napalingon din si Bucktooth kay Jackie. Isang kislap ng panunuya ang sumilay sa kanyang mga mata sa loob ng maikling sandali bago niya mabilis na inayos ang sarili, ayaw na magkaroon ng anumang anyo ng salungatan kay Jackie. Sa pagtatapos ng araw, ang mga alchemist ay iginagalang sa mga mandirigma, at ang bawat mandirigma ay may isang tiyak na antas ng paggalang sa mga alchemist. Kailangan nila ng mga alchemist upang pinuhin ang mga table tasks pagkatapos ng lahat. Ang maputing buhok na lalaki ay nagpakawala ng tawa habang sinabi niya na may mapanuksong lilt sa kanyang boses, "Nakikita mo talaga ang lahat sa bawat sandali. Mayroong soul attribute fighters kahit na sa mga alchemist. I've never seen you before, kaya dapat first time mo dito. Alam mo ba ang mga patakaran ng Soul Grotto?" Tiningnan ni Jackie ang maputing buhok bago siya tumango ng mahinahon. "Dito, gamulong ang mga labi ng maputing buhok sa isang makahulugang ngiti. Dapat patuloy kang magsumikap. Huwag maging tulad ng taong ito, matagal na niya itong ginagawa pero hindi pa rin nakakakuha ng kahit isang soul crystal." Natural na natural ang ekspresyon ng lalaking maputi ang buhok nang sabihin niya iyon, ngunit masasabi ni Jackie na sinusubukan ng lalaking maputi ang kanyang sarili. Kung minsan, pakiramdam ni Jackie ay talagang walang magawa.
Ayaw niyang makihalubilo sa mga ganoong tao, ngunit kahit papaano ay maaari nilang salakayin ang kanyang buhay. Napabuntong hininga si Jackie habang galit na sinabi, dahil nandito ako, natural na may kumpiyansa akong basagin ang Soul Crystal. Salamat sa iyong paalala. Ang mga salitang iyon ay sapat na malinaw. Hindi naiwasang magtaas ng kilay ng lalaking nakaputi. Hindi niya inaasahan na magiging matalino si Jackie para maintindihan agad ang gusto niyang itanong. Gayunpaman, nabigo ang mga salita ni Jackie na pigilan ang pagkamausisa ng lalaking may puting buhok, at pagkatapos ay binigyan niya si Jackie ng isang beses. Sa napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang alchemist dito. Ang mga nagsasanay sa mga diskarte sa katangian ng kaluluwa ay karaniwang lahat ng mga mandirigma na karaniwang may magandang kinabukasan bilang mga mandirigma. Dahil sa sobrang tiwala mo, dapat may talent ka rin sa pakikipaglaban. Sa kabila ng kanyang mga salita, ang mga salita ng maputing buhok ay naghatid ng kanyang pagkamausisa, na nagpapakita kung paano siya naghahanap ng isang bagay. Halatang hindi siya naniniwala na may ganoong talent si Jackie. Sino mang may talento sa pakikipaglaban ay tatahakin ang landas ng pagiging isang mandirigma sa halip na mag-aksaya ng kanilang oras sa alchemy. Kahit na ang mga alchemist ay nakatanggap ng paggalang mula sa mga mandirigma, ang isa ay maaari lamang talagang magtiwala kung sila ay may tunay na kapangyarihan upang suportahan sila. Nakasimangot si Jackie habang sinulyapan ang puti. Lalaking may buhok na walang magawa. Para sa kanya, napaka-curious nitong lalaking nakaputi. Kitang-kita niya sa naunang pag-uusap ni Francis na malakas ang lasa ng lalaki sa tsismis. Huminga ng malalim si Jackie habang pinipigilan ang pag-irap sa lalaking maputi ang buhok. May mga bagay talaga na ayoko nang maulit. May itatanong ako sa iyo, bakit ka nandito? Natigilan ng lalaking maputi ang buhok sa tanong ni Jackie. Kung tutuusin, hindi niya inaasahan ang ganoong biglaang pangyayari. Obvious naman, sagot niya. Gusto ko lang sumipsip ng mga soul crystal para madagdagan ang kapangyarihan ko. Seryosong tumango si Jackie bago siya muling nagsalita, bagamat prangka, bakit hindi mo hinihigop ang iyong kaluluwang kristal, kung gayon? Ano ang silbi ng nakatayo dito? Ang pag-unawa ba sa aking mga gawain ay madaragdagan ang iyong sariling kapangyarihan? Namula ang mukha ng maputing buhok. Biglang may narinig na mga hajijek sa paligid nila, at ang maputing buhok ay nagpakawala ng nakakahiyang ubo. Sinubukan niyang sabihin para ipagtanggol ang sarili ngunit hindi niya mahanap ang mga salita. Kabanata 2567. Naninigas ang mga labi ng maputing buhok habang tinitigan si Jackie ng matigas na tingin, ngunit sa huli, hindi na niya ginugulo si Jackie ng mga tanong. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay isang alchemist sa ika-6 na baitang. Kahit na hindi niya alam kung gaano kahusay si Jackie sa alchemy, malamang na si Jackie ay magiging isang ika-7 baitang alchemist kung siya ay nasa ika-6 na baitang sa edad na ito. Ang maputing buhok na lalaki ay hindi nais na masaktan ng isang tao na maaaring maging isang mataas na ranggo na alchemist sa hinaharap. Dahil doon, pinigilan ng maputing buhok ang apoy sa kanyang puso nang tumalikod siya at bumalik sa pagkakaupo sa kanyang banig. Sa kabilang banda, bumaling si Bucktooth at seryosong tumingin kay Jackie na para bang binabasa ang nasa isip ni Jackie mula sa kanyang mukha. Nagsalubong ang kilay ni Jackie. Ayaw niyang tinitingnan siya ng may pag-usisa, ngunit mula nang dumating siya sa kontinente ng Hestia, hindi siya tumitigil sa pag-akit ng mga kakaibang tingin. Sa puntong ito, kontento na si Jackie sa kanyang sarili. Maaari nilang tingnan kung ano ang gusto nila. Sige, konti na lang. Break. Biglang narinig ng lahat ang boses ni Francis, at sinira nito ang awkward na atmosphere kanina. Napatingala ang lahat at napatingin kay Francis na punong-puno na ng pawis ang mukha. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw habang siya ay bumubuo ng mga selyo ng sunod-sunod, na nagpapadala ng torrent ng mga pag-atake sa Soul Crystal. Sa maraming kirot, sa wakas ay nakita ang isang malaking bitek sa panlabas na shell ng Soul Crystal. Di nagtagal, mabilis na nabasag ng bitek ang buong panlabas na shell. Sa isang basag, nabasag ang buong bagay, at ang dilaw na ningning ay mas lalong sumikat. Matapos malaglag ang huling bahagi ng panlabas na kabibi, lumipad pa kanan patungo sa palad ni Francis ang maningning na glow ng Soul Crystal. Sa sandaling hinawakan ni Francis ang Soul Crystal, isang patak ng luha ang nahulog mula sa kanyang mata. Hindi nakaimik si Jackie sa tila emosyonal na si Francis. Totoo, ang kristal ng kaluluwa ay isang bagay na mabuti, ngunit ito ay isang kristal lamang. Kailangan ba niyang matuwa ng husto? Ang iba, nagkataon, ay nagbahagi ng parehong iniisip ni Jackie. Hindi nila maiwasang asarin si Francis dahil sa pagiging emosyonal. Sinabi ng isa sa mga panloob na disipulo, iba ka talaga, Francis. At heto ako, iniisip na marami ka ng pinagdaanan sa buhay mo noon. Oo,
Ang Soul Crystal ay medyo maganda ang laki, ngunit kailangan mo bang maging masyadong emosyonal? Nang marinig ito, lumingon si Francis para tingnan ang tao at pumikit, winawagayway ang Soul Crystal sa kanyang kamay, "Stop trying to rain on my parade. Kung ikaw ang may ganitong Soul Crystal, magiging emosyonal ka rin. Tingnan mo na lang ang laki nitong bagay." Sa kredito ni Francis, ito ay medyo malaki, halos kasing laki ng kamao. Hindi ito tuluyang natakpan ni Francis ng kanyang kamay. Ngumuso ang lalaking maputi ang buhok. Medyo malaki ang Soul Crystal, pero kung nakuha ko ito, hindi ako magiging masyadong emosyonal na iiyak ako. Tapos, malaki ang ambisyon ko. Sa isang taon, makakakuha ako ng mas malaking Soul Crystal kaysa sa nasa kamay mo. Ang puting buhok na lalaki ay mukhang hindi kapani-paniwalang sigurado sa kanyang sarili na tila tiyak na ang kanyang layunin ay malapit na. Isang ungol ang pinakawala ni Francis habang iniikot ang mga mata. "Alam ko na hindi kayo makakapagsabi ng kahit isang magandang bagay." Kabanata 2568. Matagal nang nawala ng pasensya si Bucktooth bago ang palitan na ito. Nang mapansin niyang hindi sumusuko si Francis, sumigaw siya, "Get lost right now, Francis. Nasa iyo na ang Soul Crystal, ngunit nananatili ka pa rin sa pwesto. Hindi mo ba nakikita na may naghihintay pang 2 tao sa likod mo?" Dahil dito, nahihiyang lumingon si Francis at sumaludo kay Bucktooth bago siya tumakbo sa isang bakanting lugar sa malapit at nakakita ng malinis na banig. Umupo siya at sinimulang paglaruan ang kaluluwang kristal sa kanyang kamay na masaya. Nang makita ng malapitan ang kaluluwang kristal sa kamay ni Francis ay naiinggit ang lahat, at makikita ito sa mga ekspresyon na mayroon sila. Sa kabila ng kanilang pangungutya at pagmamataas na salita, imposibleng hindi sila maakit ng ganoong kalaking kaluluwang kristal sa kanilang harapan. Pinilit pa nilang panatilihin ang kanilang pag-uugali. Sa tseke, pagkatapos ng lahat, wala sa 5 individual ang may kakayahang makuha ang Soul Crystal na iyon. Nang maramdaman ang kanilang mga titig, napangiti ang labi ni Francis habang nakaukit sa kanyang mukha ang mapagmataas na ekspresyon. "Anong mali? Gusto mo ba? Sayang, dahil hindi ko ito ibinibigay sa sinuman sa inyo." Ang lahat ay walang ibang gustong tumakbo kay Francis at bigyan siya ng smack. Hindi pinansin ni Bucktooth ang kanilang pag-aaway. Maaaring nabigla pa siya ng tagumpay ni Francis habang nakakunot ang kanyang mga kilay at sinimulang tingnan ang hindi mabilang na sumasayaw na mga kristal ng kaluluwa sa kuweba. Ang mga kristal ng kaluluwa ay maaaring gumagalaw at sumasayaw ng mabilis, ngunit sila ay parang mga langaw na walang ulo. Hanggat ang isa ay makakahanap ng isang target, maaari nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang i-lock ang mga ito. Maaaring basagin ng sinumang tao ang panlabas na kabibiat. Makuha ang kaluluwang kristal, kung mayroon silang kakayahan na gawin ito. Malakas na sigaw ni Bucktooth habang gumagalaw ang kanyang mga kamay. Maya-maya, lumitaw ang mga rune sa kanyang harapan habang sila ay naging isang itim na palakol, isa na nagbigay sa lahat ng mga goosebumps. Napakabilis, si Bucktooth ay tumungo mismo sa Soul Crystal kung saan siya nakalock. Basag! Sumigaw si Bucktooth sa galit. Nahulog kaagad ang palakol sa kristal ng kaluluwa. Tumaas ang kilay ni Jackie at umiling sa galit. Ang palakol ay dapat ang pinakamalakas na pag-atake ni Bucktooth, ngunit pinalaki niya ang kanyang sarili. Kahit malakas ang atake, hindi maliit ang Soul Crystal na pinili niya. Mas maliit lang ito ng kaunti sa kaluluwang kristal na nakuha ni Francis kanina. Ang hirap na basagin ito ay malamang na hindi gaanong naiiba sa kaluluwang kristal na nakuha ni Francis kanina. Napabuntong hininga si Jackie sa naisip. Ang Bucktooth ay hindi kasing lakas ni Francis. Para makuha ang Soul Crystal na iyon, inubos pa ni Francis ang kanyang lakas at bahagya lang itong nasecure. Nakataas ang kilay ni Jackie habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Bucktooth. Pagkatapos ng pag-atake, tila nadismaya si Bucktooth, ngunit nanatili ang apoy sa kanyang mga mata habang wala siyang ipinakitang senyales ng pagbagal. Halata naman na si Bucktooth ay may kaparehong plano kay Francis. Pareho silang nagplano na matigas ang ulo gamit ang lahat ng kanilang lakas upang salakayin ang panlabas na shell ng Soul Crystal. Mukhang kakailanganin niyang mag-aksaya muli ng maraming oras. Basag! Mabilis na basagin. Sumigaw si Bucktooth habang umaatake, nakaumbok ang kanyang mga kalamnan habang ginagawa niya. Tila natukso si Bucktooth na sumugod at kagatin ang kristal ng kaluluwa gamit ang kanyang mga ngipin, na labis na ikinalungkot ni Jackie. Hindi niya maiwasang mapa-atres habang iniisip kung gaano katagal bago sumuko si Bucktooth. Hindi niya naramdaman na makukuha ni Bucktooth ang Soul Crystal tulad ng ginawa ni Francis. Hindi naman kasi sila magka-level. Ang Bucktooth ay hindi kasing lakas ni Francis, at ang Soul Crystal ay hindi rin dapat mas mahina kaysa sa nauna. Kabanata 2569.
Nagawa lamang ni Francis na basagin ang panlabas na shell ng Soul Crystal nang malapit na siyang maubusan ng lakas. Kung ginugol niya ang lahat ng kanyang tunay na lakas nang hindi nabasag ang panlabas na kabibi, wala nang ibang pagpipilian si Francis kundi ang sumuko. Nangangahulugan iyon na walang mapapala si Francis sa pagbisita sa Soul Grotto. Kung tutuusin, isang beses lang sa isang buwan sila pinapayagang makapasok sa grotto, at hindi sila pinapayagang manatili ng higit sa isang araw sa bawat oras. Sa ilalim ng lahat ng mga paghihigpit na iyon, ang kabiguan ay nangangahulugan ng pagsuko hanggang sa susunod na pagkakataon. Malinaw, alam ni Bucktooth na wala siyang mapapala kung siya ay nabigo, at iyon ang dahilan kung bakit niya gagamitin ang lahat ng kanyang makakaya. Ginawa niya ang paghahanda para sa isang mahabang labanan. Napakatigas ng ulo mo talaga. Single ng lalaking maputi ang buhok. Hindi ba pwedeng pumili ka na lang ng mas maliit na soul crystal? Kahit na ang mga epekto ng pagsipsip ng isang malaking kaluluwang kristal ay mas mahusay kaysa sa isang maliit, huwag kalimutang magtrabaho ayon sa kung ano ang iyong kaya. Kung susubukan mong kumuha ng sobra, baka mapunta ka sa wala. Hindi man ganoon kagusto si Jackie sa lalaking nakaputi, aminin niyang may punto pa rin ang lalaki. Kahit na gusto nilang ipaglaban ito, kailangan nilang magkaroon ng mga kasanayan. Ang pag-atres at pagpili ng isang bagay na kaya nila ay ang tamang pagpipilian. Gayunpaman, masyadong nabigla si Bucktooth sa tagumpay ni Francis at puno ng kumpiyansa, na nagbunsod sa kanya na pumili ng soul crystal na katulad ng pinili ni Francis. Pagkatapos magsalita ng maputi ang buhok, nagkaroon ng clamor of discussion among. Sa tingin ko siya ay isang matandang disipulo. May nakakaalala ba sa pangalan niya? Ayoko, pero parang pamilyar siya. Dapat ay nadala siya sa ilalim ng pakpak ng isang elder, ngunit kahit na siya ay sariling alagad ng isang elder, hindi siya mukhang may ganoong talento. Mukhang hindi rin siya ganoon katalino, kaya duda ako na malaki ang halaga niya sa hinaharap. Pagkarinig nun ay may kakaibang itsura si Jackie. Karaniwan, ang isang matandang disipulo ay mas mataas ang ranggo kaysa sa isang panloob na disipulo. Kung tutuusin, ang pagtanggap ng isang elder bilang isang personal na alagad ay patunay ng isang tiyak na dami ng kasanayan. Gayunpaman, sa pakikinig sa mga tao sa paligid niya, tila ang pagiging isang matandang disipulo ay walang kapansin-pansin. Tila mababa ang tingin nila sa matandang disipulong iyon. Habang lumilipad ang kanyang mga iniisip, narinig ni Jackie ang isang hanay ng mga kagyat na yabag mula sa malapit. Paglingon niya, nakita niyang may nagmamadaling pumasok mula sa labas. Tumingin siya at narinig niyang may mahinang tumawag, Alex. Tumango si Alex Sharp habang pinupunasan ang pawis sa noo. Parang nasagasaan siya. Bumagsak ang mga mata ni Alex kay Bucktooth. Nang makita niyang lumalaban si Bucktooth, medyo nalungkot siya. Pagkatapos nun, tumingin siya kay Jackie. Nang makita niya ang badge sa dibdib ni Jackie pati na rin ang alchemist attire nito, nalaman niya agad ang status ni Jackie. Hindi niya maiwasang sabihin, bakit may alchemist dito? Kitang-kita sa mga salita ni Alex ang bahagyang sama ng loob. Parang si Jackie, kahit nakatayo lang malapit, ay mali. Napaawang ang labi ni Jackie sa sobrang inis, walang sinasabi. Hindi nagpapigil si Alex habang nagpatuloy, Mr. Alchemist, hindi ito para sa mga katulad mo. Maliban sa pag-aaksaya ng oras, walang kabuluhan na tumayo ka dyan. May urgent akong bagay na kailangan kong asikasuhin. Bigyan mo ako ng pwesto. Kabanata 2570. Naina si Jackie nang marinig ang sinabi ni Alex. Naisip niya na ang kanyang mga damit at ang badge sa kanyang dibdib ay magdudulot sa kanya ng maraming kaiginhawahan. At least, hindi siya mag-iimbite ng ganoong kalaking gulo. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist ay pinahahalagahan ng mga mandirigma. Maaari niyang bigyan ang mga mandirigma ng iba't ibang mga benepisyo, pagkatapos ng lahat, upang ang mga regular na mandirigma ay hindi makakasakit sa mga alchemist. Nakapila si Jackie alinsunod sa mga patakaran at hindi kailanman nilayo na guluhin ang sinuman. Dapat ay mapayapang makuha niya ang kanyang soulstone, ngunit hindi niya inaasahan ang isa pang problemang lalabas ng ganoon kabilis. Hindi niya kilala si Alex, ngunit sa paghusga sa ugali ni Alex pati na rin sa bahagyang magalang na tono ng iba ay tila tinutukoy si Alex, hindi dapat maliit na figure si Alex. Gayunpaman, walang pakialam si Jackie kung sino si Alex. Naiinip na siya sa lahat ng paghihintay. Paano niya nagawang isuko ang kanyang pwesto? Medyo nagyelo ang ekspresyon niya. Hindi, sagot niya, at kahit na mahinahon doon. Walang paliwanag sa kanyang mga salita, at ipinarating lamang niya ang kanyang mga intensyon. Nang marinig ni Alex ang malinaw na pagtanggi ni Jackie, biglang nanlamig ang mukha nito. Tila hindi siya makapaniwala na may maglalakas loob na magsabi ng ganoon sa kanya at ipagkaila siya ng ganoon kadali. Tumayo si Alex ilang metro ang layo kay Jackie. Sa tingin mo ba napakagaling mo dahil lang sa isa kang alchemist? Alam mo ba kung sino ako?
Ang lakas ng loob mong tanggihan ako ng ganyan. Walang umaasa na magagalit si Alex kay Jackie ng ganoon kabilas pagkapasok. Si Jackie ay tila may init ng ulo. Kahit sino man iyon, tila hindi napigilan ni Jackie ang kanyang mga salita kapag hindi siya nasisiyahan. Akala ng lalaking maputi ang buhok ay naglakas loob si Jackie na magsalita ng ganyan kanina dahil hindi sapat ang talento ng lalaking maputing buhok, pero parang walang pakialam si Jackie kung sino ang kausap niya o kung gaano sila kalakas. Hanggat nasaktan siya, tatayo siya at gagantay. Matapos marinig ni Jackie ang mga salita ni Alex, ngumiti siya at diretsyong sinabi, "Wala akong pakialam kung sino ka." Kahit na ito ay ang emperador, sino mang nagdulot ng gulo kay Jackie ay matutugunan ng parehong pagtrato. Galit na galit si Alex kaya tinitigan niya ng masama si Jackie. Gayunpaman, sanay na si Jackie sa ekspresyong iyon. Lahat ng gustong kumawala sa kanya o magdulot ng gulo ay laging ganyan ang tingin sa kanya. Matagal nang na-immune si Jackie sa mga titig na iyon. Mag-away man sila sa sandaling iyon, hindi matatakot si Jackie. Huwag mong isipin na kaya mong magpakitang gila sa harap namin dahil lang sa alchemist ka. Ang mga alchemist ay mahalaga, ngunit ang Phoenix Valley ay may mga alchemist sa lahat ng dako. Ang isa o dalawang patay na alchemist ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Hindi ka pani-paniwalang pagbabanta ang tono ni Alex, ngunit hindi man lang ito nakapagtaas ng kilay kay Jackie. Parang matagal ng bully si Alex. Kung hindi, hindi siya makakapagsabi ng ganoon. Jackie merely sported a small smile as he fearlessly responded, "Huwag magsalita na parang may karumal-dumal na ginawa. Ikaw ang walang hiya na gustong pumalit sa pwesto ko. Hindi ka masaya na tinanggihan ka, ngunit ginagawa mo ang iyong sarili na parang napakaranggal." Ikaw. Sa sobrang galit ni Alex nagsimulang manginig ang magkabilang kamay niya. Parang gusto niyang sumugod at sukal si Jackie ng mga sandaling iyon. Jackie purse kanyang mga labi walang pakialam, wala siyang planong pasayahin si Alex. Gayunpaman, hindi nagpaubaya si Alex sa kanyang hinihingi, "Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bigyan mo ako ng pwesto mo, kung hindi, ilalagay kita sa impyerno." Ito ay ang parehong mga salita at ang parehong pananakot na tono gaya ng dati. Parang nakakarinig ng ganyan si Jackie once every month. Nakataas ang isang kilay ni Jackie habang tumango ng Tame Time. Kabanata 2571. Kung mayroon kang mga kasanayan, kung gayon sa lahat ng paraan ipakita sa akin ang iyong impyerno. Ipinaliwanag ni Lo ang mga patakaran ng Soul Grotto ng detalyado. Ang buong lugar ay inilaan lamang para sa mga mandirigma ng katangian ng kaluluwa upang sanayin, hindi isang lugar para sa mga tao upang ilabas ito. Ang mga gwardya ay nakatayo sa pagpapatrolya sa labas sa bawat sandali, at sa sandaling mangyari ang anumang bagay na kinasasangkutan ng dalawang partido, sila ay agad na parurusahan at kaladkarin sa mga matatanda upang harapin. Noon, wala nang malilinas sa kanilang pangalan kahit ano pa ang sabihin nila. Siyempre, alam ito ni Alex, kaya't pinigilan niya ang kanyang sarili, at masasabi ni Jackie. Tinitigan siya ni Alex ng masama ngunit walang salita. Lumingon siya para tingnan si Bucktooth, iniisip kung kailan susuko si Bucktooth. Nako, nag-snap na si Alex sa puntong iyon. Ilang saglit lang, muling narinig ang boses ni Alex, determinadong sinabi, "Isa kang alchemist. Gaano ka kagaling sa martial arts? Malamang na hindi mo makukuha ang pinakamaliit na soul crystal." Para bang alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol kay Jackie. Walang magawang bumantong hininga si Jackie, hindi man lang nag-abalang lumingon habang sinasabi, "At paano mo malalaman ang aking kakayahan? Ni hindi mo alam kung saang lupain ako naroroon, ngunit sadyang inihatol mo sa akin ang iyong paghatol. Hindi ka ba masyadong mapangahas?" Sinadya ni Jackie na mag-iwan ng peklat na hindi ginagamot para itago ang kanyang kapangyarihan. Ang mga sumubok na suriin ang kanyang lakas ay hindi makakahanap ng anumang bagay, at walang sino mang naruroon ang makapagsasabi kung anong antas siya. Siya lang ang nakakaalam na nakalusot na siya sa Spring Solidifying Realm. Walang sino mang naruroon na nasa likas na yugto, lahat sila ay nasa Spring Solidifying Realm. Ang ilan sa kanila ay nasa unang yugto habang ang ilan ay nasa gitnang yugto. Ang nakapagtataka kay Jackie ay ang katotohanan na ang lalaking nasa likod niya ay nasa gitna lamang ng Spring Solidifying Realm. Batay sa kanyang lakas, hindi siya dapat igalang ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Itinulak ang kaisipang iyon sa isang tabi, na titiyak ni Jackie na si Alex ay dapat magkaroon ng napakalawak na talento sa kabila ng hindi pagkakaroon ng kamangha-manghang kapangyarihan. Malamang na isang mandirigma si Alex na maaaring hamanin ang mga nasa mas mataas na kaharian. Ito ang dahilan kung bakit tila mataas ang tingin ng lahat kay Alex kapag nakikipag-usap sa kanya. Hindi ko masabi kung nasa ang antas ka na, ngunit hindi ito pumipigil sa akin na makita kung nasa ang lupain ka. Kung mas mataas ka pa sa likas na antas, kukunin ko ang pangalan ng iyong pamilya.
Putol ni Alex, hindi natitinag ang marahas na determinasyon sa kanyang boses. Parang pipilitin niya ito kahit si Jackie. Ayoko nito. Jackie pursed his lips helplessly habang nakatingin kay Alex ng masama. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman niya na ang matigas na paninindigan ni Alex ay hindi lubos na hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ang alchemy ay nangangailangan ng maraming oras, at sila ay karaniwang walang talento sa martial arts. Higit pa rito, nakatutok sila sa alchemy at wala ng oras na maglaan sa martial arts. Ang kanilang lakas, natural, ay hindi magiging ganoon kataas. Lahat sila ay mga master na ipinadala mula sa kani-kanilang mga angkan, at ang pagiging isang panloob na disipulo ay patunay ng kanilang kapangyarihan. Mabibigo ang lalaking ito na may ngipin, at sa oras na iyon, malalaman mo kung gaano kakalakas. Makabubuting suriin mong muli ang basurang ibinubulwak mo. Si Alex ay hindi kapani-pani walang tiwala sa kanyang sariling mga kakayahan at talento. Pakiramdam niya ay wala si Jackie. Iba sa isang degenerate. Ang Soul Grotto ay naiiba sa kahit saan pa. Ang unang nakinabang sa lugar ay nangangailangan ng napakalawak na kasanayan, at iyon ay isang bagay na alam ng lahat ng naruroon. Kabanata 2572. Nanliit ang mga mata ni Bucktooth sa mga salitang iyon. Naroon siya, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang makakuha ng isang kristal ng kaluluwa, ngunit may sumumpa sa kanya upang mabaigo. Bucktooth gritted his teeth as he said, "Alex, anong ibig mong sabihin dyan? Maaaring napakatalino mo, ngunit binibigyan ka ba nito ng karapatang sampain ang mga tao?" Napabuntong hininga si Alex habang casual na sumagot, "Bawal ba akong magsalita ng totoo? Kung may kakayahan ka, patunayan mo sa akin. Simula nang pumasok ako, hindi ka pa nakakagawa, so how could you even have the gall to say that?" Namula ang mukha ni Bucktooth dahil dito, naninikip ang kanyang leeg habang nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Kung hindi niya nagawang mapanatili ang kanyang kalmado, nasayang niya ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap sa pamamagitan ng pagsisikap na salakayin si Alex. Wala siyang ibang hinangad kundi ang harapin si Alex at pakainin siya ng kanyang mga salita. Siguradong hindi niya kayang talunin si Alex, pero kahit papaano ay makakawala ito sa galit niya. Maaaring hindi nasabi ni Alex ang mga masasakit na salita kung hindi dahil sa mga salita ni Jackie. Kahit na siya ay may talento at malakas, hindi niya kayang masaktan ang lahat. Ang mga salita ni Jackie ay nagpawalang bisa kay Alex sa anumang emosyon maliban sa galit. With that, pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata habang nakaturo kay Bucktooth. Ang taong ito ay nasa spring solidifying realm na, at ang kanyang teknik ay isang lower stage earth technique. Kahit noon pa man, hindi niya kayang basagin ang panlabas na shell ng soul crystal. Sa tingin mo ba mas malakas ka sa kanya? Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi agad nakasagot. Si Bucktooth ay nasa parehong kaharian gaya niya, ngunit ang mga discarding sinanay nila ay magkaibang mundo. Si Jackie ay may upper ultimate god level technique, habang ang Bucktooth ay mas mababa sa spectrum. Ang isang ultimate na diskarte sa antas ng Diyos ay higit pa sa isang mas mahusay na kaunti kaysa sa isang ranggo sa lupa. Ang ilang mga tao ay hindi nakagamit ng ultimate god rank techniques kahit na sa divine solidifying realm, lalo pa sa isang mataas na ranggo. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanay sa mga diskarte sa mataas na antas ay nangangailangan ng isa upang maging katugma sa mga diskarte sa unang lugar. Kahit na may kaugnay na lakas, kakailanganin nilang makatagpo ng mga problema bago nila ito maunawaan. Gayunpaman, hindi iyon nalalapat kay Jackie. Pagkatapos ng lahat, naisip niya ang mga alaala ng sinaunang mandirigma, at naunawaan na ng mandirigmang iyon ang lahat ng dapat unawain. Walang mga bottleneck na mapag-usapan, kaya ang kailangan lang gawin ni Jackie ay umaban, at tatapusin niya ang kanyang pagsasanay. Mas mayabang pa ang tono ni Alex nang walang sinabi si Jackie. "Wala ka na bang ibang sasabihin? Tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo, bakit hindi mo? Nasa innate level ka lang. Wala kang magagawa sa grotto na ito. Hindi ko akalain na nasa late stage ka pa lang ng innate level. Malamang nasa early stage ka pa lang. Kung tutuusin, bata ka pa, at ang mga alchemist na halos nasa antas mo ay nasa likas na yugto lamang ng likas na antas," rumbled ni Alex, hindi pinipigilan ang kanyang mga pagpapalagay kay Jackie. Talagang naniniwala din siya sa kanyang mga hula. Kahit na hindi niya makita ang lakas ni Jackie sa ilang kadahilanan, ang kanyang nakaraang karanasan ay nagsabi sa kanya na ang bastos na ito ay hindi maaaring higit sa huling yugto ng likas na kaharian. Malamang nasa early stage pa lang siya. Ang isang tao sa early stage innate level ay isa lamang langgam sa mata ni Alex. Kahit na ang isang hayop sa Yorn Mountain ay mas malakas. Kahit na alam ng lalaki ang ilang soul attribute technique o skill, hindi pa rin nito mababago ang impresyon ni Alex. Higit pa rito, siya ay hindi kapani-pani walang galit kay Jackie.
Si Jackie ay tahasang binaliwala siya at ang kanyang mga salita, at ginawa nitong galit siya kay Jackie nang may matinding pagnanasa. Paano niya maiisip na mas malakas si Jackie kaysa sa inaakala niya? Novel drama. Nagkibit balikat si Jackie habang nakatingin kay Alex nang walang magawa. Huwag mong hatulan ng iba gamit ang iyong kaunting kaalaman. Hindi ba pinapayagan ang mga alchemist na mapunta sa Spring Solidifying Realm? Siyempre kaya nila, ngunit ang mga alchemist sa Spring Solidifying Realm ay nakarating doon salamat sa mga table tas at gamot, mayabang na sagot ni Alex. Hindi nila magagawang tumayo laban sa anumang aktwal na pag-atake. Kabanata 2573. Hindi huminto si Alex sa kanyang pagpapatuloy, ang kanyang galit ay lumampas sa hangganan nito, kailangan nila ng mga dekada bago nila maabot ang Spring Solidifying Realm. Hindi ko makita ang iyong lakas, ngunit masasabi ko kung ilang taon ka na. Sa edad mo, nakakabilib na kung nasa early stage ka na ng innate level. Lahat ng sinabi ni Jackie ay parang isang direktang sampal sa mukha, kaya't nag-aapoy sa kanyang galit. Napaka-talented ni Alex na lagi siyang inuulanan ng papuri, at kahit na ang mga hindi pumupuri sa kanyang talento ay iginagalang pa rin siya. Hinding-hindi nila siya kakausapin tulad ni Jackie. Huminga ng malalim si Alex. Bastos ka. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong naglakas loob na magsalita sa akin ng ganito. Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Huwag mong isipin na kaya mo akong panindigin dahil lang sa isa kang alchemist. Ang mga alchemist ay isang grupo lamang ng mga kapaki-pakinabang na tao. Dahil pinipilit mong maging matigas ang ulo, ipapakita ko sa iyo ang impyerno. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, ang ekspresyon niya ay parang pasibo. Hindi ko kailanman naramdaman na ang pagiging alchemist ay isang partikular na marangal na propesyon. Ikaw ang nagsimula ng hamon, at sinalungat ko ito. Kung pakiramdam mo ay binubuli kita dahil doon, hindi ko alam kung paano mo naiintindihan ang mga bagay-bagay. Ang mataas na itinuturing o mahuhusay na mga taong nakilala ni Jackie ay palaging may isang bagay na karaniwan, pagmamataas. Palagi silang naniniwala na ang lahat ay dapat ibigay sa kanila sa isang pilak na pinggan. Kung ang iba ay hindi sumuko sa kanila, iisipin nilang binubuli sila ng iba dahil mababa ang tingin nila sa kanila. Ang mga mandirigmang iyon na katamtaman sa talento ay palaging sisikapin na umiwas sa anumang gulo at hindi lumaban sa kanila. Gayunpaman, hindi ganoon si Jackie. Hanggat may nagdulot sa kanya ng kaguluhan, gagantay siya ng mas malakas na puwersa. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ang kabilang partido ay patuloy na itulak ang kanyang mga pinjutan kung mananatili siyang walang kibo. Ang mga salita ni Jackie ay lubos na natigilan kay Alex. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tama si Jackie. Si Alex ang nagpumilit na putulin ang pila pagkapasok sa grotto. Ayaw lang ibigay ni Jackie sa kanya. Ganyan kasimple ang lahat. Nakaupo lang sa banig ang maputing buhok at nakatingin sa pinangyarihan. Kanina, sinabi ni Jackie ang ilang masasakit na salita na ikinagalit niya, ngunit ang galit na iyon ay nawala sa puntong ito nang binasted ni Jackie si Alex at sinabi ang mga bagay na matagal na niyang pinipigilan. Si Alex ay palaging nakatayo sa itaas nila dahil sa kanyang talento, at palagi niyang hindi pinapansin ang iba. Lahat ng ginawa niya, naranasan na niya ito noon, katulad ng kung paano agresibong nilapitan ni Alex si Jackie. Kahit na nakakuha ng isang bagay na kapansin-pansin, walang awang inagaw ito ni Alex, at ito ay naging bigo sa kanya sa mahabang panahon. Sa sobrang paghihirap ni Alex ng mga sandaling iyon ay hindi na niya napigilan ang kanyang ngiti. Ang mga lalaking katabi ng lalaking maputi ang buhok ay nagmulat din ng kanilang mga mata. Napatigil sila sa pag-absorb ng soul crystals habang nakatingin sa kaguluhang dulot ng dalawa. Break! Break para sa akin! Ang biglaang sigaw ni Bucktooth ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa sandaling iyon, ang Bucktooth ay nasa bingit na ng pagkahapo. Siya ay patuloy na bumubuo ng selyo pagkatapos ng selyo habang ang itim na palakol sa hangin ay patuloy na naglalasla sa kaluluwang kristal. Kabanata 2574. Gayunpaman, ang panlabas na shell ng soul crystal ay matigas na hindi maihahambing, kaya't hindi ito nagpakita ng mga senyales ng pagsira kahit matapos itong salakayin ng Bucktooth gamit ang kanyang palakol. Maging si Francis ay gumawa ng napakaraming trabaho upang makuha ang kanyang kaluluwang kristal, ngunit hindi bababa sa nagpakita siya ng pag-unlad. Ang husay ni Bucktooth ay hindi tugma kay Francis, sayang. Kahit na sa sobrang tagal ng paghihirap, walang nangyari. Pagkatapos ng galit na gawin ang lahat ng kanyang makakaya, ang tunay na enerhiya ni Bucktooth ay ganap na naubos. Wala siyang paraan para magpatuloy. Ang tanging nagawa niya ay huminto bago siya bumagsak sa lupa at hingal na hingal. Basang-basa ang ulo niya sa pawis. Ang mga mata ng Bucktooth ay duguan, para siyang nakaranas ng matinding epekto. Wala siyang masabi sa mahabang panahon, ngunit ang lahat ng nasa paligid niya ay tila hindi masyadong pinapansin.
Lahat sila ay tahimik na umiling at nalungkot sa katigasan ng ulo ni Bucktooth. Siya ay gumawa ng isang walang laman na paglalakbay sa oras na ito at ang lahat ay pinayuhan siya na huwag masyadong maghangad kung sakaling siya ay mapunta sa wala, ngunit naisip ni Bucktooth na siya ay maaaring makipagkompetensya kay Francis at pumili ng isang kristal na kasing laki ni Francis. Maliban kay Alex, nakiramay ang lahat kay Bucktooth. Walang nagtangkang kutsain o guluhin siya, nakikita kung gaano siya nawasak. Para siyang tuluyang nabigo sa lahat ng bagay sa buhay. Si Alex, gayunpaman, ay hindi gaanong mabait. Walang paraan si Alex para ilabas ang kanyang galit sa sandaling iyon at napaungol na lamang siya nang makita si Bucktooth. Pagkatapos noon, natutuwang sinabi niya, sinabi ko sa iyo na hindi mo magagawang basagin ang kristal ng kaluluwa, ngunit tumangging maniwala sa akin. Ngayon, sinasampal ka nito sa mukha. Kung wala kang kakayahan, wala kang kakayahan. Hindi ka ba masyadong marupok kung hindi mo man lang matatanggap iyon? Umasim ang mukha ni Bucktooth sa mga salitang iyon. Naramdaman pa ni Jackie na maaaring mamatay si Bucktooth sa sandaling iyon. Nakakunot ang noo ni Jackie habang sinusulyapan si Alex, na tila hindi kapani-pani walang nasisiyahan sa sarili. Pakiramdam ni Jackie ay hindi limitado sa ganoon lang ang panunuya ni Alex kay Bucktooth. Talagang ipapahiya ni Alex ng husto si Bucktooth bago niya madama ang sarili niya. The moment Alex tried to continue, Jackie suddenly turned to tell Bucktooth, okay lang, take this as a lesson. Bumalik sa loob para magpahinga sa ngayon. Baka makuha mo na itong soul crystal sa susunod. Napatingin si Bucktooth kay Jackie ng kakaiba. Hindi niya akalain na ang pag-aaliw ni Jackie ay makakapagpagaling pa sa kanya ng awkwardness. Tumango si Bucktooth bago siya nagpumiglas na bumangon. Umupo siya sa banig sa likod habang nagsimulang magpahinga. Dumilim ang mukha ni Alex. Hindi ka talaga susuko. Hindi mapakali si Jackie na ituloy si Alex. Kung gusto mong gumamit ng dahas para masolusyonan ang usapin, lumaban tayo ngayon din. Kung hindi, itikom mo lang ang iyong bibig. Bakit ko ibibigay sa'yo ang pwesto ko? Hindi na nag-aksaya ng oras, naglakad si Jackie patungo sa gilid ng bangin. May gustong sabihin si Alex para ipagtanggol ang sarili sa sandaling iyon. Kahit na mayroon siyang apurahang bagay na dapat asikasuhin, hindi ito kasing diin gaya ng ginawa niya. Nakahawak siya sa dati niyang posisyon at gusto pa rin niyang bigyan ng pwesto si Jackie, ito ay para lamang iligtas ang ilang mukha. Gayunpaman, tila walang pakialam si Jackie sa kanya dahil nanatiling hindi natinag si Jackie, hindi nagbibigay daan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga kristal ng kaluluwa na sumasayaw sa hangin, same time na hinahanap ang kanyang ginto. Ang dalawa pang nauna sa kanya ay nagbigay na sa kanya ng isang mahusay na indikasyon. Tinansya niya na kakayanin niya ang karamihan sa mga kristal ng kaluluwa. Kabanata 2575. Naka-cross arm si Alex habang malamig na nakatitig sa likod ni Jackie. Dahil matigas ang ulo mo, tingnan natin kung makukuha mo kahit ang pinakamaliit sa lahat ng soul crystals doon. Hindi pa ako nakakita ng isang maagang likas na antas ng basura na nakakuha ng kaluluwang kristal sa buong oras ko dito. Ang mga salita ni Alex ay hindi kapani-pani walang masakit sa pandinig, ngunit hindi na siya pinansin ni Jackie. Itinoon niya ang lahat ng atensyon niya sa mga kaluluwang kristal na lumulutang sa hangin. Napukaw ang atensyon ng lahat ng naroon sa mga kilos ni Jackie kanina. Maging si Francis ay pansamantalang huminto sa pagsipsip ng soul crystal sa kanyang kamay upang tumingin kay Jackie ng maalab. Na-curious sila kung talagang may lakas ang pagiging galante ni Jackie. Kahit na walang nag-iisip na nasa spring solidifying realm na si Jackie, gusto pa rin nilang makakita ng anong level na si Jackie. Huminga ng malalim si Jackie nang magsimulang mag-condense ang mga gray seal sa pagitan ng kanyang patuloy na gumagalaw na mga kamay. Ang mga soul sword na kasing laki ng palad ay nagsimulang mabuo sa kanyang harapan habang dahan-dahan silang lumipat sa isang pormasayo na hindi maintindihan ng marami sa kasalukuyan. Sa isang iglap, 60 soul swords ang nakondensed. Nataranta ang lahat habang pinagsasama ni Jackie ang 60 espada sa isang malaking espada. Sa sandaling nabuo ang soul sword, biglang nanlaki ang mga mata ni Jackie. Agad niyang nahanap ang kanyang target habang nakaturo siya sa isang malaking soul crystal na kinuha niya sa himpapawid, at ang soul crystal ay mas malaki pa kaysa kay Francis kanina. Matapos matukoy ni Jackie ang kanyang target at patatagin ang posisyon ng soul crystal na iyon, lahat ay natigilan. Mas malaki pa ang soul crystal na iyon kaysa sa dati ni Francis. Natukoy na ni Jackie ang kanyang target. Pagkatapos niyang ikulong ang kaluluwang kristal na iyon, lahat ay natigilan. Hindi nila maintindihan ang iniisip ni Jackie. Baliw lang ba ang lalaki, o may sira sa ulo niya? Kapansin-pansing malaki ang soul crystal na iyon na pinupuntirya niya. Paanong madaling masira ito ng isang alchemist na tulad ni Jackie? Natigilan si Francis habang nakatingin sa soul crystal na hawak niya.
Kung ikukumpara sa nakalock ni Jackie, sigurado siyang mas malaki ang kay Jackie kaysa sa mayroon siya. Ito ay halos 20% mas malaki. Ganyan ka ba ka-confident sa sarili mo? Nagpapakita ka lang ba? Sa palagay mo ba iisipin namin na ikaw ay nasa Spring Solidifying Realm sa pamamagitan lamang ng pagpili ng napakalaking Soul Crystal at paglulunsad ng ilang peking pag-atake? Panunuya ni Alex, na nakatayo pa rin sa likod ni Jackie. Sa pagkakataong iyon, hindi na sineseryoso ni Alex si Jackie. Kanina, inisip niya na si Jackie ay sobrang proud lang at ayaw makipag-away. Sobra sa kanya, pero parang na-overestimate niya si Jackie. Ang pagpili ng tulad ng isang malaking kaluluwa kristal ay dapat na para sa layunin ng paglalagay sa isang palabas lamang. Habang iniisip ito ni Alex, lalo siyang natuwa. Maging ang lalaking maputi at ang iba pa ay tumingin kay Jackie ng walang magawa at kakaibang ekspresyon. Sinusubukan mo bang makipagkompetensya sa akin? Bulyo ni Francis, bakit ka pumili ng mas malaki kaysa sa akin? May punto si Francis, naisip ng lalaking maputi ang buhok. Si Jackie ay dapat na pumili ng isang malaking isa para sa kapakanan ng kristal, lahat para sa kapakanan ng gustong mag-iwan ng impresyon. Sa kabilang banda, si Bucktooth ay tumingin kay Jackie na may simpatiya. Gusto niyang sabihin kay Jackie na huwag masyadong mag-effort para magpakitang gilas. Mas mahalaga na umani ng tunay na mga benepisyo. Kabanata 2576. Hindi alintana ang inis, napapikit si Jackie sa mga sinasabi ng mga nasa likod niya. Nag-concentrate lang siya sa mga kamay niya at nagpatuloy. Ang Soul Sword ay umuusad at, kasunod ng tunog ng isang Bogzo, dumiretso sa Soul Crystal. Ang isang Upper Ultimate God Rank technique ay hindi isang bagay na maaaring makipagkompetensya sa isang Earth Rank technique. Higit pa rito, si Jackie ay nasa ikalawang yugto na ng Destroying the Void at hindi nalalayo sa ikatlo. Isang napakalaking Soul Sword na binubuo ng 60 Soul Swords ang bumangga sa panlabas na shell ng Soul Crystal na may walang kapantay na puwersa. Maya-maya pa, ang hindi mapag-aalinlangan ng tunog ng isang bagay na pumutok ay narinig habang ang lahat ay nakasaksi sa shell ng Soul Crystal na nagsisimula ng mabasag. Ang mga bitek ay kumalat sa ibabaw ng Soul Crystal, at wala pang isang minuto, ang panlabas na shell ay bumagsak, at isang gininto ang maliwanag na liwanag ang bumungad sa sarili, na ikinagulat ng lahat. Nakanganga ang lahat kay Jackie habang humihinga ng malalim, habang si Alex naman ay walang imak. Nakaawang ang kanyang pangahabang tulalang nakatitig sa Soul Crystal na nabasag na ang shell nito. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kamay ni Jackie, ang Soul Crystal ay ipinatawag sa kanyang kamay, at isang malamig na sensasyon ang sumalubong sa kanyang palad. Ang Soul Crystal ay nagkaroon ng matingkad na gininto ang dilaw na glow pagkatapos nitong ibuhos ang panlabas na shell nito. Ito ay tila isang piraso ng ginto na kumikinang sa ilalim ng araw, at ni Jackie ay hindi man lang ito lubos na mahawakan sa isang kamay. Kaya, inabot niya ang isa niyang kamay at hinawakan ito sa dalawa. Sinubukan niyang iangat ang kristal na pumipintig ng kaunti sa enerhiya at nalaman niyang ito ay sa halip. Mas mabigat pa sa inaakala niya. Ang kristal ay walang kulang sa pagtataka. Hindi alam ni Jackie kung gaano kalaki ang tataas ng kanyang kakayahan matapos itong ma-absorb. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa iba pang mga kaluluwang kristal, mga 300 sa mga ito na nakalutang pa rin sa hangin. Masyadong maliit ito, hinaing ni Jackie habang bumaantong hininga. Ang madilim na aura sa likod niya ay tumindi sa lalong madaling panahon, ngunit si Jackie ay hindi nagbubunga ng kahit ano paman, totoo lang ang sinasabi niya sa isip niya. Hindi niya inaasahan na ang panlabas na shell ng kaluluwang kristal ay madaling mabasag pagkatapos niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Ang shell ay isang bagay na makatiis ng maraming parusa. Nangangahulugan ito na maaari niyang talagang hamanin ang isang mas malaking kristal ng kaluluwa. Sa huli, naging masyadong maingat si Jackie. Alam niyang mas malakas siya kaysa sa lahat ng naroroon, ngunit hindi niya alam kung gaano kalakas ang ibig sabihin noon. Upang maiwasang mangyari ang isang bagay na tulad ng nangyari kay Bucktooth, pinili niya ang isa na mas sigurado siya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na makuha ang Soul Crystal ng ganoon kadali, at habang nagulat ito kay Jackie, hindi niya mapigilan ang panghihinayang na bumabagabag sa kanya. "Sino ka?" tanong ni Alex, na nakatayo sa likod ni Jackie. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi man lang nag-abalang lumingon sa kanya habang tumugon, "Mahalaga ba kung sino ako? Sinabi ko na sa iyo noon na huwag husgahan ang iba gamit ang iyong singkit na mga mata. Hindi mo masasabi kung gaano ako kalakas dahil hindi ka sapat para." Kung si Alex ay nasa Divine Solidifying Realm, makikita niya ang lakas ni Jackie kahit na sinadya ni Jackie na mag-iwan ng ilang pinsala. Sa mata ng malakas, walang kasinungalingan. Ang kanyang mga salita ay hindi sinasadyang insultuhan si Alex, ngunit nagbago ang ekspresyon ni Alex nang marinig niya ang sinabi ni Jackie. Kabanata 2577.
Sinadya mo akong pinaglaruan. Single ni Alex. Nasa kalagitnaan ka na ng Spring Solidifying Realm, pero itinago mo ang kapangyarihan mong paglaruan ako. Lalong nagalit si Alex nang maalala niya ang lahat. Kung ano man ang sinabi niya kay Jackie ay bumalik para kagatin siya, at walang paraan na matatanggap iyon ni Alex. Hindi pa siya napahiya ng ganito. Bahagyang nanginginig ang magkabilang kamay niya habang nakaturo kay Jackie. Kasuklam-suklam ka. Ang tagal mong nagtitimpi para lang biruin ako. Napaawang ang labi ni Jackie sa sinabi ni Alex, at hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang pumasok sa isip niya. Hindi man lang niya iyon naisip, ngunit nagawang pilipitin ito ng vermin na ito sa paligid upang umangkop sa kanyang salaysay. Parang sinadya niyang itago ang lakas niya para lang biruin ang lalaking iyon. Nagsimulang tumingin sa kanila ang lahat ng nasa paligid nila. Hindi man sila umimik ay halata sa mga ekspresyon nila na sang-ayon sila sa sinabi ni Alex. Pakiramdam nila ay sadyang itinago ni Jackie ang kanyang lakas para lang biruin si Alex. Huminga ng malalim si Jackie habang pumulupot ang kanyang mga labi sa isang ngisi. Pwede bang itigil mo na ang paggawa ng ganoong bagay sa iyong sarili? Ang dahilan kung bakit hindi ko ibinunyag ang aking lakas ay dahil nakatamo ako ng ilang panloob na pinsala, wala ka lang kakayahan para makita ito. Sa tingin mo ba mag-abala pa akong kausapin ka kung hindi ka ganyan? Ikaw ang gumawa ng mga pagpapalagay na nagsasabi na ako ay nasa maagang yugto pa lamang ng likas na kaharian, hindi ko na sinabi. Na ang lakas ko ay nasa Spring Solidifying Realm na. I never told it before just because hindi ako mapakali na kausapin ka. Nang hindi nag-abala pang sumulyap kay Alex, agad na tinungo ni Jackie ang mga banig sa unahan na nagpaplanong sumipsip ng kaluluwang kristal sa lugar. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung matatapos niya ang pagsipsip sa araw na iyon. Narut si Alex sa lugar. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay medyo kawili-wili dahil ito ay patuloy na nagbabago. Samantala, ang lalaking nakaputing buhok at ang iba pang nangiinis at nagbibiro ay tumitig kay Jackie sa bagong liwanag. Ang lalaking maputi ang buhok ay isang malaking tsismoso. Ang iba ay nakapagpigil, ngunit hindi niya napigilan ang sarili ng ganoon katagal. Bahagya siyang umubo bago nagsalita sa seryosong tono, alchemist ka ba talaga? Kumunat ang noo ni Jackie. Hindi ba obvious? Sa tingin mo ba ninakaw ko itong mga alchemist na damit? Ang mga salitang iyon ay natigilan sa maputing lalaki sa isang magandang sandali. Nanlamig ang mukha ng maputing buhok habang ang mga labi nito ay walang magawa, medyo naiinis sa pagiging prangka ni Jackie, ngunit hindi na siya naglakas loob na subukan ang pasensya ni Jackie. Kung tutuusin, si Jackie ay isang taong tila may talento sa martial arts at bihasa sa alchemy. Hindi niya kayang masaktan ang isang taong ganoon. Si Jackie ay isang tunay na kababalaghan. Ang lalaking maputi ang buhok ay naging isang kababalaghan kung saan siya nanggaling, ngunit ang Phoenix Valley ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga master. Hindi na siya ganoon kay-special pagkarating niya rito, at natuto na siyang maghari sa kanyang magarbo. Wala pa akong nakitang alchemist na talented din sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, alam nating lahat na ang mga taong magaling sa martial arts ay karaniwang hindi pipili na maging isang alchemist. Ang pagkakaroon ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ay ang pinakamahalagang bagay. Ang mga alchemist ay iginagalang, ngunit hindi ito isang madaling landas na lockeran. Kailangan nilang gumugol ng maraming oras sa alchemy at maaaring hindi magantimpalaan para sa kanilang mga pagsisikap. Kabanata 2578. Ang mga salita ng maputing buhok ay sumasalamin sa kung gaano siya matanong at solemna. Talagang nagtaka siya kung bakit pipiliin ni Jackie na maging isang alchemist kung siya ay may sapat na talento upang makapasok sa Spring Solidifying Realm sa kanyang edad. Kung tutuusin, pakiramdam ng lalaking maputi ang buhok ay hindi ito madaling landas na tatahakin. Walang alinlangan na iginagalang ang mga alchemist, ngunit ang landas ay puno ng iba't ibang kahirapan. Mas mahirap itong tahakin kaysa sa landas ng martial arts. Ang ilang mga alchemist ay hindi kailanman naging mga alchemist sa ikapitong baitang sa buong buhay nila, kaya sulit ang lahat ng pagsasanay sa martial arts kumpara sa alchemy. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit bihira ang mga high-level na alchemist. Napatitig si Jackie sa lalaking maputi ang buhok. Mayroong ilang mga bagay na hindi niya pinaplanong sabihin, ngunit ang maputing buhok na lalaki ay tila ayaw na magpaubaya, kaya naramdaman niyang kailangan niyang magpaliwanag. Hindi ako sumuko sa magkabilang panig. Kung hindi, hindi na sana ako nakarating sa Soul Grotto. Napaawang ang labi ng maputing buhok bago muling nagtanong, hindi ko pa rin maintindihan. Ang landas ng pagiging alchemist ay tila napakahirap para sa akin. Kung nais mong maging isang alchemist na may mataas na antas, asahan na gumugol ka ng maraming oras at mapagkukunan. Hindi mo lamang kailangan na maging hindi ka pani-walang pamilyar sa kaalaman sa iba't ibang mga materyales, kakailanganin mo ring patuloy na pinuhin ang mga table tasks.
Ang lalaking maputi ang buhok ay may kaunting alchemist, kaya naman alam niya kung gaano karaming pagsisikap at mapagkukunan ang kailangan para maging isang matagumpay na alchemist. Pagkatapos ng lahat, ang pagpino ng isang tableta ay hindi isang bagay na madali. Ang isa ay kailangang dumaan sa daan-daang mga kabiguan bago magtagumpay, at ang pagtaas ng kahusayan bilang isang alchemist ay mas mahirap. Marami siyang kaibigan na natigil sa antas ng ika-6 na baitang, kahit na pagkatapos ng mahigit 10 taon ng pagsasanay. Ang pagiging isang alchemist sa ika-7 baitang ay tila isang imposibleng layunin para sa kanila. Kahit sa Phoenix Valley, ang mga alchemist sa ika-7 baitang ay lubos na iginagalang. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist sa ika-7 baitang ay hindi madaling mahanap. Napaawang ang labi ni Jackie sa sobrang inis. Sa malalim na pag-iisip dito, alam niya kung bakit gulat na gulat ang lalaking maputi. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan na siya ay dumating sa yugtong ito ay hindi dahil sa anumang kamangha-manghang mga talento, ito ay dahil siya ay pinagsama sa mga alaala ng mga nakaraang mandirigma. Ang mga bagay na kinailangan ng maraming tao ng napakalaking oras upang maunawaan ay naging madali kay Jackie. Hindi na niya kailangang gumastos ng maraming oras sa pagtatrabaho dito. Lumingon si Jackie sa lalaking may puting buhok at formal na sumagot, sa sapat na talento, hindi mo na kailangang isuko ang isa para sa kapakanan ng isa pa. Kahit na may bakas ng papuri sa sarili, iyon lang ang paraan para maipaliwanag ang pinagdadaanan ni Jackie. Nang marinig ito ng lalaking nakaputi, umasim ang mukha nito. Pakiramdam ng lalaking maputi ang buhok ay parang basura siya kumpara kay Jackie. Hindi lamang nagtagumpay si Jackie bilang isang alchemist, ngunit hindi rin siya mas masahol pa bilang isang mandirigma. Kung ikukumpara doon, hindi naman siya gaanong kahanga-hanga pagdating sa pagiging isang mandirigma. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakainis na paghahambing ng kanyang sarili sa iba. Naiinggit si Francis kay Jackie. Ang mga henyo ay umiral para lang galitin kaming mga karaniwang tao. Wala akong masasabi tungkol sa katotohanan na maaari kayong maging pareho. Tumango ang lahat sa sinabi ni Francis. Wala pa silang narinig na isang taong makakakuha ng lahat tulad ni Jackie. Sino ka? Sagutin mo ang tanong ko. Muling narinig ang sigaw ni Alex. Nakakunot ang kilay ni Jackie habang hindi ka nais-nais na tumingin kay Alex. Ayaw niyang makipag-away sa lalaking iyon. Totoo, nagkaroon sila ng pagtatalo, ngunit ito ay walang major. Hanggat nakatikom si Alex, hindi siya mapakali sa lalaki. Ang swerte niya lang nahahabulin siya ni Alex sa sobrang pait na paraan. Kabanata 2579. Tinaasan ng kilay ni Jackie si Alex. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo? Ano ang kinalaman ko sa iyo? Namumula ang mga mata ni Alex nang tumama sa tenga niya ang sinabi ni Jackie. With that, nagmarcha siya papunta kay Jackie at naglakad palapit sa kanya. Napaatras ang maputing buhok dahil sa takot na iyon. Natatakot siya na baka hindi makapagpigil si Alex sa pag-atake kay Jackie sa mga oras na iyon, at ayaw niyang madamay pa. Sa kabutihang palad, ang huling piraso ng katwiran ni Alex ay nagawang pigilan siya na gawin iyon. Nakatingin lang siya kay Jackie na nagpapakita kung gaano siya kawalang bisa, na para bang halos mabali ang pag-iisip. Mukhang wala na siyang ibang gusto kundi ang makita ang lampas sa balat ni Jackie at sa kanyang panloob na pag-iisip. Si Jackie naman ay saktong tumayo na nakakunot ang noo. Pinagmasdan niya ang paglusob ni Alex sa kanyang harapan at tahimik na inaabangan ang susunod niyang gagawin. Ang ikinagulat ni Jackie ay ang katotohanang tumalikod si Alex at lumabas ng kuweba pagkaraan ng ilang sandali. Napanganga si Jackie nang mawala sa paningin ko ang figure ni Alex. Parang nabaliw si Alex. Mukhang nakapagdesisyon na si Alex bago siya tumalikod at naglakad palayo. Natakot ako iyan, wika ng lalaking may puting buhok, na tila kinakabahan. Akala ko lalapit na lang si Alex at bugbugin ka nang hindi pinapansin ang parusa. Kumunat ang noo ni Jackie. Natigil ang kanyang isip sa imahe kung gaano kahusay ang hitsura ni Alex bago siya tumigil. Ang taong iyon ay malinaw na nagpa siya tungkol sa isang bagay, at hindi alam ni Jackie kung ano iyon. Nagpakawala siya ng buntong hininga bago niya sinabing, magiging mas madali ang mga bagay kung inatake niya lang ako. It would have proven na isa lang siyang walang isip na tanga. Ang katotohanan na nagawa niyang magpigil ay nangangahulugang medyo matalino pa rin siya. Nagpalitan ng tingin ang mga nasa banig. Nasaksihan nila ang lahat ng nangyari, at sa kanilang mga ekspresyon, napagtanto din ng lahat na ang paglingon ni Alex sa ganoon ay hindi dahil sa walang sagot si Alex sa lahat at umalis sa pagkatalo. Siguradong may plano si Alex. Tumaas ang isang kilay ni Jackie bago niya pinunasan ang lahat ng walang katuturang pag-iisip na ito. Ang gusto lang niyang gawin ay ang sumipsip ng Soul Crystal at dagdagan ang kanyang lakas, at sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ay magiging mas madali ang mga bagay para sa kanya. Hindi na niya kailangang mag-alala na mapahinto siya ng iba.
Ipinikit ni Jackie ang kanyang mga mata bago niya inilagay ang kanyang mata. Kamay sa kaluluwang kristal. Isang suction power ang nagmula sa kanyang kamay habang ang kapangyarihan ng Soul Crystal ay nagsimulang dumaloy sa katawan ni Jackie. Isang surge ng purong kaluluwang enerhiya ang kumalat sa buong pagkatao ni Jackie matapos niya itong makuha. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw habang sila ay bumubuo ng selyo pagkatapos ng selyo. Ang kapangyarihan ng Destroying the Void ay umikot kay Jackie ng ilang beses bago niya sinimulang i-condense ang Soul Swords minsan. Hindi niya alam kung ilang Soul Sword ang kaya niyang mabuo sa isang araw o kung gaano katagal ang kailangan niya para ganap na masipsip ang Soul Crystal. Gayunpaman, hindi nag-abala si Jackie sa pag-iisip tungkol sa anuman sa sandaling iyon. Patuloy na gumagalaw ang siksik na aura sa loob ng katawan ni Jackie. Parang nakakita ng bottomless barrel si Jackie habang patuloy niyang hinihigop ang Soul Crystal. Pagkatapos ng 10 oras, maayos na inilagay ang 70 Soul Sword sa harap ni Jackie. Isang kaluskos ang narinig bago nagsimulang mawala ang nagniningning na gininto ang liwanag ng kaluluwang kristal. Kabanata 2580. Matapos maabsorb ang lahat ng kapangyarihan nito, nawala ang lahat ng suporta ng Soul Crystal at nalaglag na parang bato sa tabi ng kalsada, gumuho sa alabok sa palad ni Jackie. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jackie bago niya iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa napulbos na Soul Crystal. Naibabaw ng tuwang-tuwa ang ekspresyon niya nang mapansin niya ang 70 Soul Swords na matagumpay niyang na-condense. Hanggat siya ay nagsumikap, ang pag-condense ng 100 Soul Swords ay sandali lamang. Hanggat na kaya niya iyon, opisyal na niyang kabisado ang Destroy the Void. Noon lang maipapakita ng Destroying the Void ang tunay na kapangyarihan nito, at talagang gusto niyang makita kung ano talaga ang magagawa ng Upper Ultimate God Rank Technique. Congratulations, you've improved, ang boses ng lalaking maputi ang buhok. Nagtaas ng kilay si Jackie. Naisip niya na aalis na sana ang lalaki habang sinisipsip ang kaluluwang kristal. Laking gulat niya nang mapansin niya na, nang tumangala siya, wala ni isang tao ang umalis maliban kay Alex. Pinagmamasdan siya ng lahat at ng lalaki ang mga mata doon, na para bang nakatitig sila sa isang pambihirang nilalang. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Kinailangan ba nilang titigan siya ng ganoon kakatwa? Huminga ng malalim ang maputing buhok bago siya naglakas loob. Anong level ba yang teknik mo? Bakit hindi ko man lang makita? Pakiramdam ko ay hindi ganoon kalaki ang mga pagbabago sa enerhiya. Ginamit mo ang pamamaraan na ito upang basagin ang panlabas na shell ng Soul Crystal kanina. Ito ay hindi kapani-paniwalang malakas, ngunit bakit ang mga pagbabago sa enerhiya ay napakalambot? Hindi ko talaga maintindihan. Ang mga Ultimate God level technique ay nagbahagi ng kakaibang katangiang iyon. Mas kalmado ang kanilang enerhiya. Pagbabago-bago, mas malakas sila. Siyempre, hindi ipapaliwanag ni Jackie ang lahat ng iyon, walang maniniwala kung gagawin niya. Ang pinakahuling pamamaraan ng antas ng Diyos ay hindi isang bagay na matututuhan ng sinuman. Maliban kung si Jackie ay nasa Divine Solidifying Realm, walang sinuman ang maniniwala sa kanya. Dahil iyon ang kaso, hindi siya mapakali na magpaliwanag. Napabuntong hininga siya. Ang pamamaraan na mayroon ako ay kakaiba sa ganitong paraan. Maaari mong ihinto ang pag-iisip tungkol dito, novel drama. Tumayo si Jackie mula sa banig at tumingin sa mga Soul Crystal na sumasayaw pa rin sa grotto. Ipinangako niya sa kanyang sarili na makukuha niya ang pinakamalaki sa loob ng 1 buwan. Nang mapansin ng lalaking maputi ang buhok na papaalis na si Jackie ay agad itong tumayo. Matagal na sana siyang umalis sa Soul Grotto, ngunit sinadya niyang maghintay ng mas matagal dahil sa mga tanong na labis na bumabagabag sa kanya. Gusto niyang hintayin na matapos ni Jackie ang kanyang pagsasanay bago itanong ang lahat. Hindi niya inaasahan na si Jackie ay hindi magsasawang magpaliwanag. Hinabol ng lalaking maputi si Jackie. Tiyak na ang iyong diskarte ay hindi isang teknik sa ranggo sa itaas na lupa. Napangiti si Jackie nang marinig iyon ngunit hindi sinagot ang maputing buhok, nagpatuloy lang sa paglalakad. Sa sandaling lumabas siya sa transfer array kung nasaan ang mga alchemist, napansin niya kaagad si Rudy sa tabi mismo ng array. Kumunat ang noo ni Jackie. Sa tuwing makikita niya si Rudy, naiisip niya si Grayson, at ang mga magulong kaisipang iyon ay agad na lumalabas sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ni Grayson sa sandaling iyon at hindi niya alam kung bakit nila kinuha si Grayson. Nang makita ni Rudy ang paglipat ng array lighting. Pataas, nanlaki ang mata niya. Tuwang-tuwa siyang tumingin sa transfer array, at nang lumitaw ang figure ni Jackie, agad siyang sumugod. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.